Magandang umaga ulit yan sa Pilipinas. What time is it? Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening dyan sa mga OFWs natin. Ito pong isang topic na i-discuss ko, pag-uusapan po natin ay tungkol doon sa pag-execute sa isang OFW na si Jakatya Pawa. Na medyo hindi man lang naipaalam ng kaukulang departamento, mga tao sa konsulado or sa embahada dyan sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang po dito ay medyo konting siguro nagkaroon ng lapses. Dahil sa based from my experience before here in at the consulate here in Los Angeles way back 2010, sa mga bagay-bagay kasi nito, alam mo, sa experience ko, prangkahan na lang ho tayo, walang drama dito dahil ito mismo ang naranasan ko. Ang karamihan ng mga opisyalis kasi dyan sa konsulado, hanggat maari pinapasa nila ang trabaho sa ibang tao. Ako dati, ang daming nagrereklamo dyan ng mga problema. Nasa DC ako, tatawagan pa ako na isang consul. Ipapasa pa sa akin na responsibility ko daw yun. Ano yan? Yan ang sinasabi ko, na pag isang public servant ka, hindi ka VIP. Pag na-assign ka sa isang post, you have to take care of the people. Dahil binibigyan tayo. Alam nyo, binibigyan tayo ng malaking allowance para magtrabaho, hindi para maging VIP. Yan ang sinasabi ko. Prangkahan lang po ito, kasi based sa sarili kong experience ito dito sa konsulado. Ang mga tao dito, dati, trabaho na nila, ipapasa pa. Bakit? May namatay dito na teachers, inabot pa ng ilang buwan. Maraming witness na mga teachers dito na pwedeng magsalita dahil hindi inaasikaso. Yan ang nangyari dito. Hindi ko lang alam kung anong sitwasyon talaga, pero I'm pretty sure it's a way of baka pareho din, no? Pareho din. Kumbaga pareho din ang nangyari dito. Kapabayaan po. Kasi minsan naintindihan ko, siguro ayaw ng trabaho. Ayaw ng responsibilidad. Dapat magsialis na lang kayo. Hindi kayo naging consul, hindi kayo naging consul general, hindi kayo naging ambassador para magpasarap. Responsibility po, public service ang kailangan dito. Bago na ang administrasyon, hindi nanganga. Panahon na po ito ngayon ni Presidente Duterte. We have to work. You have to work. Kaya nga sir, Mr. President, with all due respect po, isa pa to ang Department of Labor. Kung ano nangyari, bakit napabayaan ito? Ganito dapat siguro ang dapat na gagawin natin. Ano po? Kayo dyan. Commentator na lang ako ngayon. Wala na ako sa gobyerno. Kaso lang, pasensya kayo dahil na-experience ko kung gaano ang nangyayari pagdating sa mga public service. Pinapasa ng mga taga-DFA, yung mga naka-assign sa post. Ipapasa. There was a time, during the time when I went to Dominican Republic. Sasabihin ba naman sa akin na dapat daw inayos ko yung mga visa ng mga biktima ng killer earthquake? May email ako, nandyan, proof. Dyan sa DFA mismo galing ang email, isang director dyan. Sinagot ko siya, what is my personality? Officer lang ako, welfare officer lang ako, isa lang ordinaryong public servant. Kayo ang dapat dahil kayo ang may personality. Kayo ang mag-aasikaso. And I've been telling them that. Several days before I purchased all the tickets for those mga Filipinos na dapat i-rescue pabalikin sa Pilipinas. Mahaba yun. May report ako dyan na ginawa.
na para malaman ko sino ang nagtrabaho, kung anong kapalpakan ang ginawa. Hindi na. Parang hindi na natapos itong ganito eh. Palagi na lang ganyan pag may mga problemang OFWs. Napapabayaan po natin. Sana ho, tulungan natin ang mahal natin na presidente na gampanan yung mga pinangako niya. At kung hindi naman kayo sang-ayon doon, magsialis na lang kayo sa posisyon nyo. Dahil hindi kayo kailangan ng gobyerno. Ito ho ngayon. Kaya pakiusap ko nga po pala, sir. Mga congressmen, mga senador, ipasan nyo na ho yung OFW department para matutukan ang kawawa nating mga OFW sa buong mundo. Yan lang ho. Kasi otherwise, wala. Kahit natanggalin na natin yung budget ng DFA na yung assistance to national, halos hindi naman nagagampanan yan eh. Pag merong OWA, merong labor, pinapasa nila doon eh. Hindi naman halos gumagalaw ang mga tao dyan. I'm sorry to say this, but this is what I'm talking about right now is based from my experience. Dahil yan ang ginagawa nyo. Pinapasa nyo sa akin when I was here, kaya maraming galit sa akin dyan sa DFA, marami din galit sa akin dyan dahil ako prangka akong tao eh. Hindi ako drama. Hindi ako madrama. Sinasabi ko kung ano dapat at pinaglalaban ko kung anong karapatan ng mga tao, ng mga OFWs. Kung karapat dapat natin tulungan, tulungan natin. Yan ang ginagawa ko. Kaya maraming asar sa akin dyan. Anyway, yun lang ho. Pagka may OFW department talaga nakatutok na dito, hindi na to mangyayari. Sana ho, iapasan nyo na ho yan. Dahil alam ko, hindi ko kilala si Secretary Mamao, but I'm pretty sure he will do his best. Magagampanan ho ito lahat. Yan lang po, sir. Ma'am. Sana po ayusin na ho natin yan, mga congressmen, senators, please pass yung paggawa ng OFW department. At ilipat na yung POEA at saka OWA. Yan lang po. Maraming salamat. God bless.